Hello! Hello! Magandang araw at magandang buhay at panibagong vlog na naman si Bonsai Stanglong po. Samahan niyo ulit ako. Maglilinis tayo ngayon ng garden. Okay? Itutuloy natin yung nilinisan natin dito sa harap ng bintana. Ikutin mo camera. Yan. So, malinis na. Okay? So, dito naman tayo sa loob ng aking dito sa garden dahil tag-ulan ngayon, mabilis lang sumibol ang mga damo at saka mga sanga. Okay? So katulad nito, nakikita nyo ito ay kailan lang natin nilinisan or na-i-wire. Okay? Pinubuan na ulit ng panibagong mga sanga. Tanggalin natin yung mga sanga na nasa singit-singit. Okay? Katulad nito. Yan, mga nasa singit. Yan. Bakit tayo nagtatanggal ng sanga? Okay, para makapokus siya dito. Makapokus dito sa branch na kung saan tayo nagpapalaki. Okay? Kailangan tanggalin yung mga sanga na hindi na yung aagaw. Okay? Yung aagaw ng nutrients sa ating halaman. Yan. Ito yung lagi nating bantayan. Okay? Kapag tayo ay nagpapalaki ng sanga, yung mga tumutubo na katulad ng tinatanggal natin, kailangan natin itong tanggalin para mabilis lumaki yung sanga na pinapalaki natin. So isa pa yon sa dahilan na mag-aagaw ng nutrients doon sa pinapalaki nating sanga. So ito ay mulabi na naigrap sa tugas. So makikita nyo at mapapansin ang kanyang mga dahon ay mas mapino kaysa doon sa mulabi na original niyang dahon. Okay? So ganito ang ginagawa ni Bonsai Stanglong po kapag may nakukuhang mulabi, ginagrap ito sa tugas kasi mas mapino ang kanyang mga dahon. So lahat ng nakikita nyo dyan ay aking mga alagang bonsai. Yan yung mga araw-araw nating ginagawa. Yan. So dapat malinis ang singit. Agoy. Makate kapag madumi ang kanyang singit. So napakahalaga yan na matanggal natin para mabilis lumarga ang pinapalarga natin. Okay. So yan guys, natapos na nating tanggalan kanina yung mga tumubong mga dahon or tumubong mga sanga sa kanyang mga singit-singit. Okay? Para makapokus siya sa pagpapalaki ng pinapalaki nating sanga dito. Okay? Makalarga. Okay? So dapat walang makaagaw ng nutrients. Okay? So natanggalan na natin. Marami tayong natanggal na mga bagong sibol. Yan yung mga nandiyan dyan, no? Oh, mga bago. Okay? So ganun lang ang ating gagawin. Lipat tayo doon sa kabila, doon sa ito pala, tanggalin na natin yung mga ibang sanga para hindi sagabal. So kung makikita nyo yung mulawing aso na ito ay naging gubat na naman ang ating garden. Okay? Dahil nagpapalaki tayo dito ng sanga. Wala munang putol-putol para mas mabilis tayong makabuo ng isang bonsai. So ayan, natanggal na yung mga ibang sanga dahil nakuha na natin yung laki doon sa primary branch. So ganito lang ang ating gagawin para mabilis lumaki ang ating sanga. May mga kailangan pa tayo dyan na sanga. Okay? So dito tayo sa kabila.
Yan o, yung hibiscus. So masukal talaga pag nagpapawild tayo. So ang hibiscus, ito ay kailangan nating pasilipan ng araw dito sa parting baba dahil malalapad yung kanyang mga dahon. Sa parting baba, yung mga tumutubo, okay, hihina yan, mamamatay dahil hindi na kakatikim ng sinag ng araw. Kailangan natin ulit kalbuhin ito. So kalbo time na naman dito. Shout out nga pala sa mga mahilig sa kalbo dyan. Agoy, agoy, agoy. Ano daw mahilig sa kalbo? Yung kalbong ulo na walang buhok. Agoy. So may pagkakaiba kanina dun sa ating halaman na isa na ating tinanggalan ng mga tumubong mga sanga dun sa kanyang singit-singit. So yun, hindi natin kinalbo. Ito naman ay ating kakalbuhin. So magkaiba sila ng karakter. Dapat malaman natin kung ano yung karakter ng ating halaman. Mahalaga yon sa nag-aalaga ng isang bonsai. Dapat alam yung kahinaan ng ating halamang bonsai. Okay? So ang kahinaan nito ay yung kanyang mga dahon na malalaki. Dapat matanggal ito para mapasilipan ng araw yung mga branch na nasa ilalim. So magkaiba sila ng karakter. Kung ito gusto laging kinakalbo, agoy, agoy, agoy. Shout out sa mga mahilig sa kalbo dyan. Yun, tapos na nating kalbuhin. Okay, kinalbo ulit natin itong hibiscus. Hibiscus sa Taiwan. Kailan lang natin ito na-wire. So kabilis niyang tubuan. Okay? Kailangan kasi nating pasilipan ng araw itong mga sanga na nandito sa ilalim. Katulad itong mga to, oh. Kailangan masilipan ng araw ito. Okay? Para lumakas. Ayun. Iris na ulit ang ating halaman. Ikot natin. Ikot. 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 At tulad ng pagpapaikot sa'yo. Ulit. So ang kahinaan kasi ng hibiscus, ayon sa aking pag-aaral, ang kahinaan niya, malaki ang kanyang dahon. So ang mangyayari dito sa parting baba, manghihina. Okay? At the same time, hindi na kasi nasisinagan ng araw. So kung balik tayo sa photosynthesis, ang araw ang nagbibigay lakas sa ating halaman. Okay? So para lumakas yung mga nasa dulo, kalbuhin natin. Okay? At kung lumago na ulit ito at natatakpan na ng dahon, kalbuhin ulit natin. Okay? So kalbo lang ng kalbo hanggang sa ito ay mabuo. Okay? The more na magkakalbo ka, the more din na magbibigay siya ng sanga. Lalong sisiksik ang kanyang sanga. Okay? So maraming salamat at nasamahan nyo na naman si Bonsaistang Lumpo sa kanyang paglilinis sa kanyang garden. So nakadalawang bonsai tayo na nalinisan. So ipagpatuloy na lang natin ulit. Okay? Dahil marami pa dito sa parting aking likod. Okay? So hanggang sa muli, maraming salamat. Bye-bye.